Peace, hello mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, it's me Rodels TV, Kawawang Cowboy, andito po ngayon sa Marikina River, Diyan po yung Marikina Bridge. So nung last week po, Monday din, nandun naman tayo sa Marcos Highway, sa Marcos Bridge, ika nga. So ito yung bali part 3 ng aking topic, Samahan niyo po ako dahil dito sa ating content na flood control, dahil ito po hindi po ito matitigil, hindi po ito matatahimik. Dahil hanggang walang ika nga kalutasan o kasagutan, dahil ito po ang nangyari, biglang nagkaroon ng kudita dito sa Senado. Bakit po kamo? Dahil yung pagbubulgar nitong si Mr. Curly at saka si Mrs. Sara Diskaya, may mga talagang malalaking isdang binulgar siya. Unang-una po dyan na binulgar niya itong si Contractor Salde at saka ito si SP, si Speaker Martin Romualdez, Samahan niyo po ako dahil i-discuss natin ito. Himay-himayin natin kung ano yung inyong opinion. Ito naman pong sasabihin ko dito sa vlog kong ito kung ano yung aking opinion. Pero gusto ko po talagang may background. Ayan po, napapansin nyo sa aking likuran, So maraming namimingwit dyan. And at the same time, dun sa ipapakita ko kung anong klase dito naman sa Marikina Bridge, dito sa Marikina River pa rin, kung anong klase meron dito na flood control or river control. So sa pakiwari ko po, talagang merong budget din dito. At yan ang aalamin natin sa aking mga may interview dito, kung ano yung kanilang opinion tungkol sa flood control dito o Marikina o river control. Okay po, tara po. Ito po mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, ipakita ko lamang po ito. Nung po blinag ko ito, yan po napakalaking ika nga niya na informal na yan, Yan po ay ang tubig dyan, yan, mga umaagos niyan, ang gagaling po yan almost lang sa Marikina, sa Antipolo. Tapos sa iba't ibang parte ng dito sa Marikina City. So yan po, dyan dumadaloy lahat ng tubig, yan. Ang agos po niyan ay dito sa Marikina River. Ito po. So, ito po yung ika nga, yan yung Marikina River. And doon sa dulo, meron po dong ika nga ay ongoing construction. And yan po, yung pinapakita ko, close up ko lang po, Yan. So medyo nagigiba na po yung ika nga flood control dyan o river control. So sa tingin ko lang sa aking observation lang, parang rip-wrapping lang po siya. Ibig sabihin ng rip-wrapping, pinagpatong-patong lang po siyang bato. Then sa gitna noon, nilalagyan po ng semento, So ibig sabihin, medyo mahina ang pundasyon pagka ganun. Maliban lang kung ang contractor ay talagang magaling, so sisingitan po yan ng mga sapat na bakal para talagang ika nga matibay. So pagdating ng baha, pagdating ng habagat, pagdating ng bagyo, hindi po basta-basta magigiba. Pero ayan po, po-close up natin yan. Meron na mga parting giba-giba po dyan. Yan, ang haba po niyan. And ito po yung Marikina Bridge, So nasa ilalim po tayo dahil gusto kong ipakita sa inyo mga viewers, mga kaurago, yung ika nga ay flood control or river control dito. Halika po. Eto. Kuya, pwede ba kitang matanong? Okay lang po ba? Ako po si Kuya Rodel. Ano po ba yung masasabi mo sa flood control? Yang kagaya nito, ito. Meron ka ba dyang idea? Ha? Nagkanan dito yung pader pa. Pader? Pero dun sa kabila kasi napapansin natin na parang nagbabakbak na, di ba? Ayan po mga kaibigan, mga viewers, So sa tingin mo, yan kasi pagka ganyang kuya ang dating niyan, pagka bumaha, magigiba na yan. Ibig sabihin, Unti-unti lang yan. unti-unti na yan. Ibig sabihin, lalaki ang ilog. Madadali yung mga kabahayan dyan. So ano pong suggestion mo? Taasan to. Taasan? Bigyan ko yung mga kabahayan. Ayusin din doon sa kabila. At sa kabila. Oo. Kasi nakakasita Oo. Ayan po, mga kaibigan, suggestion po ni Kuya. Kuya, may huli ka na ba? Wala pa? Kuya, ito para mapanood mo yung interview ko sa iyo. Ha? Thank you ha. Dito, ito po mga kaibigan, mga viewers, mamaya po, pagkatapos ng aking interview, i-discuss natin kung ano yung nangyaring kudita dito po sa ika nga sa Senado, Mawalang galang na mga kuya, okay lang po bang interviewin kayo saglit lang?
Ha? Oo, gumagawa po ako ng video tungkol sa flood control or river control. Ito po kasing inaapakan natin, yung inaapakan na mong yan ay flood control yan o di kaya river control ano. Sa tingin mo kuya, dun sa kabila, kung mapapansin natin, dun sa kabila, parang ang nangyari lang dyan rip-wrapping, di ba? Rip-rap lang. Rip-wrap lang yan. So yan po ay posibleng lumaki itong ilog natin, na ilog ng Marikina kapag ka hindi inayos yan ng mabilisan. Bakit ka mo? Rip-wrap lang ho yan pagka bumaha, bakbak yan, madadamay po yung mga bahay na yan na aking pinapakita. So ano sa tingin mo kuya ang dapat gawin dyan ng Marikina City Government? Dapat talaga, kagaya din nung ginawa sa parte ng Tumana, Tumana. dapat talaga flood control na talaga tibayan na, hindi yung gaya na rip-rap Oo. na ang dali lang naman, hindi tatagal yan pagka binayan. Oo. Ay, di ba meron tayong tinatawag na habagat, meron tayong tinatawag na bagyo. O halos umapaw dito itong tubig na ito, di ba? Pero ito pong kinatatayo natin, medyo parang solido, ano? Maganda pagkakataon. Buhos ito. Doon sa kabila lang po mga kaibigan, mga viewers, ang hindi medyo okay. Halatang halata naman po kasi yung close up ko po ha. Ayan po, nagbabakbakan, nagtititipag na kuya no? So ibig sabihin yan, pero ano po yung pagkakaunawa mo dyan sa flood control na yan? Dahil yung pinagdidibatehan yan, halos nagpalit na ngayon sa Senado, ay maayos naman yung pamamalakad ni Marcoleta, biglang naggudita, di ba? Maraming nabulgar na mga malalaking isda Yun. Ano po yung masasabi mo doon kaya? Yun na lang, yung anong opinion mo doon? Bakit biglang nagkudita doon at pinaltan si Chis Escudero? Dahil ito si Mr. and Mrs. Diskaya, mayroong binulgar na mga malalaking isda. Ano po kaya, isa po kaya sa dahilan yun? Sa dahilan yun na pagkasira ng ibang mga flood control dahil hindi naman perfecto ang mga ginagawa nila. Oo. Kaya nagkakaroon ng implikasyon sa mga ilog natin na nasisira kagad. Oo. Tibay. Oo. Pero yung pong pagpapalit bigla ng Blue Ribbon Committee, si Marcoleta dati ngayon ibibigay daw kay Lacson. Hindi ko alam ngayon, hindi ko nasilip ngayong araw na ito kung merong hearing. Kasi maganda naman yung pumamalakad po ni Atty. Marcoleta Ngayon biglang papalitan. Simula nung magsalita si Toby Chanco sa mga sangkot na sa mga anomalya na yan, sa mga ghost project ng flood control, biglang nagkaroon ng kodita dito sa sa Senado. Oo. Medyo kumbaga sabi ng mga karamihan natin mga kababayan ay parang smell something fishy. Ika nga ikaduda-duda. Oo. Ikaw po ba, may pagdududa rin bang nararamdaman dyan o ano naman? Normal lang yung pakiramdam? Sa akin, neutralize lang naman ako dyan para... Pero para po sa ating mga mamamayan, tax natin ang kinukurakot po nila Oo. Dapat magsalita tayo. Ano po yung iyong opinion dyan? Talaga, mabigyan ng pansin ng gobyerno yan. Oo. Para ang mamamayan naman, may magtiwala sa mga taong nakaposisyon sa gobyerno. Sa tingin nyo po ba, yung nangyayaring yan sa hearing na yan sa Senado, meron po bang makukulong dyan kahit may mapatunayan? Matagal na namang may nangyayaring ganyan sa hearing sa Senado, pero walang nakukulong, wala din naman ako nakikita mga nahatulan na mabilanggo. Oo. Nananahimik na lang bigla, nawawala na lang yung kaso, natatapunan. Kaya lang, di ba? Dati yung very trending na traffic doon sa mga sabungero. Biglang nawala yun. Tapos doon sa Philippine Charity Sweepstakes, biglang nawala rin yun. Ngayon, ito naman po, ano naman po yung pananaw mo? Bakit sa lahat ng mga nangyayaring mga kaguluhan ngayon, laging ikinukunik sa mga Duterte? Sabi naman ng karamihan, maganda naman pang malakad noong araw. Pilit na ikinukunik. Ano naman po yung masasabi mo dyan? Sa administrative, sa panahon kasi ng Duterte, medyo marami din ang hindi naging komportable sa ginawa niya mga crime on drugs. Oo. Yun lang ang naging problema ni Duterte sa tao. Yun lang sa war on drugs. Pero yung mga ganyang mga flood control na yan, kinukunik sa kanya Yung bill, di ba? Ang ganda rin naman nun. Yun. Tuwing Lunes merong reporting. Ngayon walang reporting ngayon kaya grabe So kuya, ibig mong sabihin, yung sa mga project ni Duterte okay naman kumpara ngayon? Okay naman.
Oo. May nagawa din naman si Duterte kahit paano. Oo. Okay kuya, ito para mapanood yung interview sa'yo, medyo mahaba ya. Sa ano lang, sa FB Reels. Thank you, thank you. Ito na mga kaibigan, mga viewers, ano. So itong ilalim ng tulay na ito, ayan, medyo under construction siya. Yan po yung mga papalabas na, ano. So, ayan po siya. Kuya, gumagawa po ako ng vlog. Okay lang po bang interviewin kayo? O hindi pwede? Pwede naman po. Okay po. Kuya, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV, ano. Ako po yung Kawawang Cowboy Vlog. Naka-schedule kami ngayon sa Pasig, kaya lang sumalisi ako dito kasi yung schedule namin doon ay 3:30 pa. Ngayon po, ito, ang top content ko dito ngayon, ano, sa aking FB Reels, flood control. Napansin ko po, ano, bilang isang, eto po, pansinin natin po, po-focus natin, ano. Ayan po, rip wrapping po ang tawag yan. So nagbabakbak na siya pag umulan o kaya pag humagyo, medyo magigiba po yan. So ang tawag diyan ay flood control o river control. Ano po yung masasabi mo dito sa parting lugar na to pagdating sa flood control? Okay po ba yan? Hindi po kami kasali sa project po dyan. Iba kasi yung ano natin. Oh, pero yung kung bilang isang mamamayan, dahil ikaw ay nagbabayad ng tax, yung mga ginagastos diyan ay galing sa atin. So ano yung masasabi mo sa klaseng ganyan na ano, na flood control? Base sa na pinakita ko sa iyo, ano yung masasabi mo diyan? Mahirap pag sinungaling ang mata. So hindi po maayos. Hindi pa naaayos. Oh. Pero ito kuya, papakita ko naman ito ng mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito flood control din ito. Ibig sabihin, river control. So ang control na salita, iyan yung nagko-control, yan sa tubig na yan dyan, hanggang doon sa kabila, para kung sakaling bumaha, bumagyo, hindi po lalaki ang tubig. Kinukontrol nito. Ito solid to. Masasabi ko, super solid to. Yan po. Ang laki niya, no? So hindi basta madadali yan. Okay? Ngayon kuya, ito biglang nagkaroon ng kudita sa Senado. Dahil maraming binulgar si Mr. and Mrs. Diskaya. Di ba? Oo. Ang unang binulgar yan, si Saldico, contractor daw yan, congressman pa yan, at saka si Martin Romualdez, Speaker of the Lower House, na tumatanggap ng 25% sa bawat project na nakukuha ng kontratista. Ano po ba? Believe po ba kayo doon o hindi? No comment muna ako, sir. Ha? No comment muna. No comment ka doon. Okay, balik po tayo dito. Kasi yun, may connection po yun sa flood control. Ano? Ngayon ka, dito naman sa Senado, biglang nagkaroon ng kudita, nagpalit ng liderato. Si Attorney Dante Marcoleta, nasa Blue Ribbon Committee, maganda naman yung pamamalakad niya. Ngayon, nung may binulgar nga itong mga Diskaya, biglang nagkudita. Anong ibig sabihin ng kudita? Nagpalit ng liderato. Pinaltan bigla si Escudero, tapos itong si, si Tito Soto, na ika nga sabihin natin, matagal na din siya sa politika, pero galing siya sa Itbulaga at komedyante, di ba? Kumpara sa isang abogado. Ano po yung masasabi mo doon? Bakit biglang nagkaroon ng kudita? Porque marami nang ibinubulgar na mga sangkot na mga tao. Hindi ako makapag-isip ng medit. Nasa opisina po ako. Nakalo po ako sa opisina. Sige. Okay. Nagkalo po. Okay, kuya. Pero dito sa flood control na ito, dapat ayusin. Yun na lang, sabihin nyo. Dapat ayusin. Ito kuya, interview ko sa iyo, ano. Ikaw kuya, okay lang ba interviewin ka? Sa YouTube, sa... Oh, okay, ito. Ito kuya, kasi ako si Kuya Rodel, ano. Bigyan na kita ng ano. Tumalis silang update. Naka-schedule po ako sa Pasig, ng pagbablog, kasama ko sila Swerte TV. Ngayon kuya, ito, focus tayo dito sa flood control. Ano ba yung pagkakaunawa mo sa flood control? Pipigilan yung pagtaas ng tubig. Ito, kagaya nito, ito. At saka, pero ano yung masasabi mo dyan sa pinupukusan ko niya? Yan, yan. Yung giba-giba na, Ano, flood control din yan, Rip wrapping ang tawag dyan. Hindi pa niyayari. Hindi, niyari na. Niyari na yan, pero hindi nasira. Hindi nasira. Nagbabakbak na po Ayan Ayan. Yun, tinambakan lang nila ng lupa yan. Hindi, yung mga batong yan na ang tawag yan, rip wrap. Yan sa baba, sa gilid. Nabakbak ng bayan. Nabakbak ng baha. Pero matagal na yan. Pero bakit hindi pa inaayos? Merong budget yan.
Hindi, yung mag-ayos po niyan, Oo. nandito, ayun o. Ah, yan. Ganyan din gagawin daw din. Pero ang ginagawa nito kalsada ha. Ito po, Hindi. jogging lane. Alin lane? Ah, ito. Yung ginagawa maliit na kalsada na yun, Oo. yung jogging lane. Tapos ito ang kalsada. Jogging lane, parang ganito, gagawan din ng ganito. Opo. Ah, maganda. Ayun na yun Okay. o. Oo, Ayun oo. na sa gilid. Ayun, nasa gilid yung maliit lang. Oo, mababa ka, Oo. tatas-patan. Oo. Ah, okay. So, Tapos, pero ibig sabihin, solido yan. sulit po. Oo. Kita ko yun, bubusan yun. Okay, okay. So ngayon, sir, ano naman yung masasabi mo dito sa sa Senado? Maraming binubulgar itong Mr. and Mrs. Diskaya, kontraktor yan, nabigatin Biglang nagkaroon ng kodita ay maayos naman yung pamamalakad ng hearing ni Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Maraming mga binulgar na mga malalaking isda, ngayon biglang nagkaroon ng kodita sa Senado. Pinaltan si Escudero ni Tito Soto. Pinapapaltan si Marcoleta ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Ano yung masasabi mo doon? Maayos naman yung kanilang paghihiring. Wala po akong masasabi niyan. Wala ka masasabi dyan. Kasi hindi ko naman napapanood sa TV. Hindi mo napapanood sa TV yan. Ngayon sinasabi ko sa iyo, pabor ka ba na pinaltan si Escudero ni Tito Soto? Hindi ko po rin nasasabi. Hindi mo rin masasabi. Hindi ko nga po napanood yung nangyaring Kodita. Pero alam mong merong issue sa flood control. Wala po. Wala, hindi mo alam na merong anomalya sa flood control? Dito lang ako, tumatambay lang ako. Pagka tumaas ang tubig, yun lang. Ayun lang. Sir. Buksan mo yan, mapapanood mo yung mga video. Okay, thank you. Salamat po. Ito po mga kaibigan, mga viewers. So, ito po. Atin na pong i-discuss yung eto mga kaibigan dito so pakita ko po ulit dito yung flood control ayan po siya doon may under construction pa rin pero dito sa parte dito yung flood control na yan tinututukan ko yan po yung tinatawag na solid talaga so hindi basta siya magigiba anyway yung pinakita ko kanina dito yan balikan natin yan yung medyo natatabakbak na yan ripraping lang so maaaring yan ay merong pondo and siguro someday sa mga darating na mga buwan ay yan po ay ika nga ay aayusin na so ayan po ang sitwasyon dito sa Marikina River dito po sa ilalim ng Marikina Bridge ayan po siya okay po